Hi guys, it's Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So for today's video, medyo mas magiging personal tayo and I will share with you guys yung aking personal credit card journey. Basically, pag-uusapan lang naman natin dito kung paano ako nagsimula pagdating sa credit card. So kung kailan ako una nagkaroon ng credit card, anong credit card yun, paano ko siya nakuha, so yung mga ganong details. Syempre, share ko din sa inyo guys kung paano ko napadami yung credit cards ko na umabot at some point na nasa 27 total credit cards yun. And syempre, sasabihin ko rin sa inyo kung marerecommend ko ba na ganun kadami yung maging credit cards ninyo o hindi. Syempre, yung mga tips and tricks and also yung mga experiences ko, mga natutunan ko sa paggamit ng credit card, i-share ko din yan sa inyo. And finally, syempre, i-share ko din sa inyo kung kamusta na ngayon yung aking credit card portfolio. So, Nax portfolio, no? So, yun yung mga pag-uusapan natin for this video. But before that, syempre, kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong klase ng videos, I hope you can subscribe to this channel and also click the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa nating mga videos. Okay, so nung nagsisimula pa lang ako pagdating sa credit cards, nag-try din ako mag-apply sa mga credit card companies. And unfortunately, hindi rin ako na-approve talaga. Kasi nga, wala naman akong existing na credit history during that time. Well, until one day na meron nga ako natanggap na message and I think na-share ko na rin naman sa inyo to before. So, nakalagay dun sa message that I am qualified to get an East West Bank credit card because of some partnership between my company, my employer, and East West Bank. Well, sa totoo lang, medyo hesitant ako na replyan yung message na yon during that time. Kasi nga, number lang yung nag-message sa akin. So, hindi ko alam, baka mamaya scam pala siya. And at the same time, noong mga panahon na yun kasi medyo negative pa talaga yung tingin ko sa credit card. Ang tingin ko talaga sa credit card is pampahamak lang talaga ng buhay. So to cut the story short, nireplyan ko yung message na yon, okay? And lo and behold, after a few days or after a few weeks, hindi ko na maalala masyado, dumating yung credit card from East West Bank and it's actually the East West Bank Classic Visa card. If I'm not mistaken, I think yung credit limit na binigay sa akin nun is around 14,000 pesos. So, siguro masyadong maliit para sa iba sa inyo. Pero syempre, dahil nga first time ako nagkaroon ng credit card ng time na yon, syempre talagang excited ako, no? Pero dahil nga medyo skeptical ako pagdating sa credit card, so hindi ko ginamit agad-agad yung credit card. So, pinatagal ko muna siya ng, I think, in mga ilang araw. And nung finally ginamit ko siya, syempre hindi ko makakalimutan yung unang-una kong pinagamitan ng card, which is grocery. Well, kasi grocery, kasi nga, bibilin mo rin naman yun, di ba? So, meron ka talagang budget for that. So, ang ginawa ko is ginamit ko yung credit card just to try it out. So, paano ko naman ngayon napadami yung credit cards, no? From one East West Bank credit card to up to around 27 total credit cards at some point. So, syempre, bago ko ginamit talaga yung credit card ng East West, talagang nag-research muna ako. Paano ko ba maalagaan? Paano ko ba magagamit? Paano ko ba ma-maximize tong credit card na to? Kasi syempre takot tayo na mabaon sa utang, di ba? Sino ba namang hindi? So what I found out is that credit card is really a powerful tool, no? So hindi lang siya nagbibigay basta-basta ng mga rewards, ng mga freebies, ng mga rebates, ng mga points. Pero most importantly, yung binibigay niya sa'yo is number one, syempre, yung credit worthiness mo, nabibuild mo siya over time. And number two, syempre, yung discipline mo pagdating sa paghawak ng pera. So from one credit card na East West Bank, talagang inalagaan ko lang siya. So hindi ko siya ginagamit dun sa mga bagay na hindi ko naman kailangan and lalong-lalo na dun sa mga bagay na hindi ko afford. I always make sure na tinitreat ko yung credit card not as an extra cash, but a credit tool na kapag ginamit mo, ibig sabihin nun, umutang ka. So, diyan ko na rin nakasanayan talaga na tignan palagi yung statement of account. So, nire-review ko talaga yan every month. Kung yung mga charges bang nandun is talagang ako yung gumamit. Okay? And at the same time, para ma-make sure ko na hindi ko makakalimutan, syempre, yung due date and yung amount, which is the total amount due. Then, after 1 year of doing that, nagulat na lang din ako kasi may dumating na bagong credit card. And galing siya sa Metrobank. So, it's actually the Metrobank Classic. So, doon ko talaga nalaman na kapag ginamit mo ng maayos yung credit card mo, so other banks have the means to know that, okay? And pwede ka talaga nilang biglang padalan na lang ng bagong credit card. If I'm not mistaken, I think nasa around 20,000 yung credit limit ko for that second card. So, that's 14,000 from East West, 20,000 from Metrobank. Pero yung sahod ko during that time, I think nasa 15,000 lang. So, dun pa lang makikita mo talaga yung risk, no? Kasi paano kung ang thinking mo is meron kang 34,000 na pera
Well, in fact, meron ka lang naman talaga is 15, which is yung sahod mo. Bawas pa nga yun kung tutusin, di ba? Also, during that time, nag-decide din ako na mag-start ng gadget business. Okay? And dahil hindi ko nga masyado nagagamit yung credit card ko, nag-decide ako na humiram muna ng pangkapital dun sa credit card. Which, hindi ko mare-recommend sa inyo kasi masyado siyang risky. Good thing naman, no, kasi naging okay naman yung business and eventually, syempre, nabayaran ko din naman yung hiniram ko dun sa credit card. So, fast forward ng 2014, so dun ko masasabi na talagang bumulusok talaga yung credit card journey ko, no? Kasi during that year, I was able to get 7 more credit cards. So, kasama dun sa 7 yon yung aking dalawang HSBC credit card, which is the Gold Visa and the Red Mastercard. So, ito yung matuturing kong parang favorite cards ko during that time. Kasi if I'm not mistaken, parang sila yung may pinakamataas sa credit limit. So, one thing about HSBC is hindi talaga sila nag-a-accept ng mga beginner credit card holders. If I'm not mistaken, meron din silang promo before na meron mga free KFC treats. Okay, so talagang na-maximize ko yung promo na yon. Medyo nakarami talaga akong bucket meal doon. Actually, kami ng girlfriend ko, which is my wife right now, talagang nagsawa kami sa KFC. I think ilang months kaming hindi kumain ng KFC because of that. So kasama din doon sa 7, itong si BPI Blue Mastercard, si BDO Shopmore, and si BDO Visa Classic. For BPI Blue Mastercard, actually ang pinakagusto kong feature ng BPI credit cards is yung kanilang bonus madness limit. So kung hindi kayo familiar doon, yun yung bibigyan kanila ng 100% bonus limit na pwede mo siyang gamitin sa mga select merchants. So usually magandang gamitin yan sa mga big purchases. For the BDO credit cards naman, itong si Shopmore and si Visa Classic, actually, shared limit sila, no? So, minentain ko yung dalawang credit card. Ang maganda kasi sa BDO, ang binibigay talaga nila sa akin every year is increase ng credit limit. So, talagang automatic yun. Hindi ko na nire-request sa kanila. Gustong-gusto ko din yung promo ng BDO na mga rebates. So, kung familiar kayo doon, minsan meron sa Shopmore, minsan sa Visa Classic, na kapag ginamit mo yung card mode, so meron lang siya mga minimum spending requirement and pag na-meet mo yon, makukuha mo yung rebate. So, maganda talaga siya kapag tinaon mo dun yung plano mong bilhin. Like, for example, gusto mong bumili ng appliances. So, yung dalawang natitirang credit card is actually the RCBC Bank Card Classic Card. So, makikita nyo talagang lumang-luma na to. Kasi ito talaga yung card na pinadala sa akin. And lalo na to, yung Security Bank Classic na Mastercard. Well, itong mga card na to, si Security Bank, it's actually gold na yung credit card na meron ako ngayon. And si RCBC Bank Card Classic Mastercard is actually platinum na ngayon. So, nag-upgrade na rin naman sila. Actually, ito kasi yung mga panahon na talagang nai-experience ko na yung benefits ng credit card, no? So, kasi dami ko nang natatanggap ng mga free items, mga free food vouchers, free GCs. Ang dami mong natatanggap, ang dami mong mga nakukuha na items. Tapos, bukod doon, nag-earn ka pa ng points, ng rebates. So, talagang umabot ako doon sa punto na ginagamit ko na yung credit card kahit saan, as long as tinatanggap yung credit card, regardless of the amount. Kasi bibili mo na rin naman yung item, might as well, meron ka ring makuha na benefit. Pero syempre, kahit ganun guys, mini-make sure ko talaga na palagi kong na-check yung syempre, yung SOA, yung due date, and yung aking total amount due. So, by end of 2014, I have a total of 9 credit cards, okay? Pero pagdating ng 2015, 2016, and 2017, sa total ng 3 taon na yon, I added 7 more credit cards. Actually, dito ko na natanggap yung aking Metrobank Robinsons card na eventually pinalitan ng Metrobank Titanium Mastercard, okay? So, hindi ko alam bakit pinalitan. Pero ang hinala ko is because of the Robinsons Bank credit cards. Favorite ko rin sa Metrobank yung kanilang promo na for big purchases, mga around 35 to 70,000 na purchases, meron kang makukuhang freebies sa kanila. So, marami na akong nakuha dyan. May nakuha akong printer, may nakuha akong TV, meron na akong nakuha external hard drive, speaker. Kasama din dito yung kumuha ko ng BPI Petron na credit card. Yung aking RCBC Gold Visa, ito nakuha ko rin 2015, which I consider actually my favorite credit card siguro of all time. Madalas ko nasasabi sa inyo kung gaano ko kagusto yung service ng RCBC Bank Card. Actually, di ba, number 1 pa nga siya dun sa ating mga favorite na credit card banks, di ba? And talagang complete kasi siya from Only Zero, from travel features ng credit card nila,
and iba pang mga features ng credit card nila. Halos complete talaga siya. So during those times ko na rin nakuha yung aking Security Bank cashback card and yung aking Mercury Drug na Citi. So sa Citibank Mercury card, talagang gamit na gamit ko to, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, suki ako sa Mercury Drug sa pagbili nga ng gamot, okay? And I think around 2015 to 2017 ko rin nakuha yung aking Citibank Rewards card, okay? But eventually, sabi ko nga sa inyo, diniscontinue ko to kasi nga hindi ko napapa-waive yung annual fee niya. And at the same time, shared limit lang kasi sila ni Citi. Si Security Bank Cashback naman, actually this is my primary grocery credit card. So okay kasi yung cashback niya, yung rebate niya pagdating sa grocery. And lastly, yung aking Union Bank Get Go Visa, nakuha ko rin yan ng 2016. So siguro marami sa inyo nagtatanong, ang dami-dami na nung credit card, bakit kuha pa rin ang kuha? Well, for one, isa sa sasagot dyan is kapag bagong kuha mo kasi yung credit card na wala ka pa, is may mga welcome gift kasi yan. May mga pa-freebies yan. So, ako madami akong nakuha dyan. Meron akong nakuha dyan na free luggage. Meron akong nakuha na free Herschel na bag. Merong free JBL speaker. Sabi ko nga kanina, may mga free travel. Minsan may free SM Gift Pass. And marami pa talagang iba. Bukod doon, syempre may mga promos kasing binibigay yung mga bangko. Katulad ng mga spend anywhere promos. Wherein madalas na mechanics niyan is kailangan mo mag-spend ng around 3,000 pesos. And after that, meron ka ng free treat, meron ka ng free food, usually sa Jollibee, sa KFC, sa McDo. Not to mention the points na may ipon mo na eventually magiging pera din talaga kasi nga pwede mo siya ipambayad directly dun sa card. In short, napakarami talagang benefits yung pwede mong makuha sa isang credit card as long as wag mong kakalimutan, syempre, yung mga rules na palagi natin binabanggit. So by end of 2017, my total credit cards is around 16, okay? Pero pagpasok ng 2018, nako, talagang dyan na siya lumobo to 25 kasi nagkaroon pa ako ng additional na 9 credit cards. Actually, this is the year na in-explore ko yung ibang mga bangko na hindi masyadong kilala pagdating sa credit card world, no? So, dyan ko na sinubukan yung mga bangko katulad ni Bank of Commerce, ni AUB, na isa nga rin sa kasama sa mga favorite banks natin, si China Bank at the same time, and si Robinsons Bank, which yung may kilalang Robinsons Bank DOS Mastercard. For Robinsons Bank DOS Mastercard, talagang na-amaze ako nung nakita ko yung feature nito. Kasi nga, biruin mo, automatic magiging 2 gives lahat ng bibilhin mo dito sa credit card na to. So, ang disappointing nga lang sa akin is, ang napakaliit ng binigay nilang credit limit sa akin, which is only 10,000 pesos. Ganon din sa AUB, no? Sabi ko nga kanina, nasama siya dun sa favorite banks natin, yung mga best banks na tinuturing natin dito sa Philippines. So, 2018 din ako kumuha ng credit card sa PNB. So, binigyan nila ako ng Platinum card na may dual currency, both Philippine peso and US dollar. Meron din silang promo yung free yung first month mo kapag installment yung binili mo, yung purchases mo. So, malaking tipid yun. Lalo na kung medyo malaki yung amortization mo, talagang malaking tipid yun. So, kumuha din ako ng mga additional cards sa Union Bank, which is the Union Bank Platinum Mastercard. So, kumuha rin din ako sa Metro Bank, which is the Bistro card nila, which eventually pinalitan din nila. I think pinace out din nila to. And pinalitan nila ng Rewards Plus. And kumuha din ako ng HSBC Platinum. Okay, so ito talagang isa sa magandang credit card. And lastly, yung RCBC Bank card na Wilcon card. So basically, itong mga Union Bank, Metro Bank, HSBC, and RCBC, meron silang something in common. Pare-pareho silang separate yung mga credit card limit. So kahit ilang credit cards yung kunin mo sa kanila, magkakaiba yung credit card limit ng mga yon. Actually, itong si HSBC Platinum, dito namin nakuha yung free travel to Hong Kong. So, via Cathay Pacific yun. So, syempre, talagang grinab namin yung opportunity na yun. So, pagpasok ng 2019, doon ko naman nakuha yung aking RCBC AirAsia Visa. So, ito yung sinabi ko doon sa last video natin na talagang malaki yung benefit niya sa akin kasi nag-accumulate talaga ako ng points sa AirAsia Big Points. Then, eventually, nagamit ko siya to redeem flights sa Boracay. So, actually, ang ginawa namin noon is papunta, nag-redeem kami ng points sa Cebu Pacific na Get Go card ko sa Union Bank. Then, pabalik naman is AirAsia naman yung ginamit namin. So, both flights is libre through
points. Then my last credit card, actually the newest credit card na meron ako is the Metrobank Toyota Mastercard na inan-envelope din natin dito sa channel na to. So, that makes it 27 total of credit cards. Ngayon, ang tanong is, gusto ko pa bang magdagdag? So, ang sagot is, honestly, ayoko na. To be honest, dito sa 27 credit cards, kaya ako nga silang sinabi na at once, no? Kasi ngayon hindi na, no? Pina-cancel ko or pina-close ko na yung ibang credit cards. So, nung nagka-pandemic, syempre, alam naman natin kung ano nangyari, nag-lockdown and all. So, naapektuhan talaga yung aming business and marami kaming clients na until ngayon medyo nahihirapan makapagbayad sa amin. And as a result, nagkaroon ng problem syempre yung cash flow ko. And at the same time, yung pagbabayad ko dun sa ibang card. So, wala akong naging choice but to eventually cancel some of the cards para syempre mabawasan yung pagbabayad din ng annual fee. And at the same time, hindi mag-incur ng interest yung mga late na nababayaran. So right now, I'm currently maintaining around mga 15 credit cards in total. Pero plano ko pa ring bawasan yun. Siguro ang target ko is around mga less than 10. So depende na rin kasi talaga yan dun sa needs. Sa totoo lang kasi hindi ko naman din talaga kailangan ng 27 total credit cards to. And I don't think may tao na kailangan niya yun. Ako honestly, entice lang talaga din ako sa mga freebies, mga welcome gifts, mga ganyan. Pero mas mahirap siya kung tutuusin kasi mas maraming credit card, mas marami kang i-manage, mas marami kang tatanda ang due date, mas marami kang iintindihin in short. So in the end, ang moral story ng aking kwento is syempre malaman talaga natin ano lang talaga yung kailangan natin. Kasi honestly, ano lang ba talaga yung usual na gastos ng isang tao? So syempre pagkain, 'di ba, dining, travel, gasoline, utilities, 'di ba? So basically, kung titingnan natin yung mga basic needs natin or sabihin na natin kasama mo dyan yung mga leisure, ba shopping, mga ganyan. Siguro around mga 5 to 10 credit cards, siguro marami na yun masyado. Ako sa ngayon, I'm still in the process of identifying kung ano yung mga credit cards na ititira ko out of dun sa 15 na natitira pa. But definitely, may matitira dyan na from RCBC, from Metrobank. Kasi sabi ko nga, yun yung mga bangko na talagang binavalue ko, di ba? And syempre, yung mga binanggit ko na favorite credit cards ko dito sa video na to. And that's it guys, that is my credit card journey. So if you have questions, just comment it down below. Pwede rin kayo mag-message sa Facebook page natin and also sa ating Facebook group. And kung nagustuhan nyo tong video na to, I hope you hit the like button and syempre, i-share nyo rin to sa mga friends ninyo. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.